Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong sinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuling ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na naganis ng mga kasalanan na sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na naganis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanununod sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang karastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak
sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alimang may buhay ay hindi niya kinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na kamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayang at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako iniligtas. Kaya ang kaaway ay hindi nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Buong sa aking nagligtas, ang laman mo'y aking dala. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Buong sa aking nagligtas, ang laman mo'y aking dala. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, o poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay hindi magsasawa. Buong sa aking nagligtas, ang laman mo'y
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa iyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay nagtagumpay, nilubig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, sa mga nandito sa ating simbahan. Ang atin pong ebanghelyo ay mayroong mahabang bersyon. Kaya lang, mas pinili kong basahin itong medyo mas maigsi. At doon sa mahabang bersyon, sa unang bahagi, ay mayroong babae na lumapit kay Jesus. At dinudugo. Hinawakan si Jesus, gumaling siya. Yun lang naman po yung unang bahagi. Pero, sa kwento natin ay si Jairo o Jairo ay may anak, nagkasakit. Ang pinalagay ng iba ay patay na. Lumapit siya kay Jesus at humingi ng tulong. Hindi lang pinagaling, kundi binuhay ni Jesus ang anak ni Jairo. Sa panahong ito ng pandemya na ating dinaranas, ay maliwanag na tila ganito rin ang ating nararanasan. At ating titingnan muna sa unang bahagi, sa unang punto, yung katauhan ni Jesus. Bakit si Jesus nilalapitan ng mga tao? Bakit ang mga may karamdaman, ang mga may sakit, o kahit yung kamag-anak ng mga namatay ay lumalapit kay Jesus? Nandiyan naman ang mga pari. Nandiyan naman ang mga Pariseo, ang mga eskriba. Nandiyan naman ang mga katulad ni Jairo o ni Jairo na namamahala ng sinagoga. Nandiyan naman ang mga pinuno ng kanilang relihiyon. O nandiyan din ang mga politiko, mga Saduseo. Nandiyan sila. Pero bakit ang mga tao, libo-libo, dumating ang punto, kay Jesus na sila lumalapit at humihingi ng tulong? Para sa atin, ang unang ating kinakailangang laging iisipin at tatandaan, si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Bakit tayo lalapit sa Kanya? Kung tayo ay may sakit. Bakit tayo hindi sa doktor pumunta? O kung pumunta man tayo sa doktor, ay ba't kinakailangang lumapit pa rin tayo sa Diyos? Hindi ba pagiging may sakit, ay dapat kayo sa doktor pumunta at ang doktor ang gagamot sa iyo? Pero bakit kinakailangan pa rin nating lumapit sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang lumalang sa atin. Siya ang humulma sa ating katawan. Ang lahat ng kung anong mayroon tayo ay galing sa Diyos. God is the author of life. Kung ang Diyos pala ang gumawa ng lahat ng ito, o ba di sa Kanya tayo lalapit, siya pala ang gumawa Di ba gano'n naman ang ating ginagawa? Halimbawa ang iyong bahay na ipinagawa mo sa karpintero, nasira. Sino tatawagin mo kapag ang iyong bahay nasira? Ay di ba yung karpintero din na gumawa? Bumili ka ng sasakyan, nasira ang sasakyan mo. Aba, dadalhin mo ba sa karpintero ang sasakyan mo? Hindi. Doon mo dadalhin sa mekaniko o kung saan mo binili. Sabi natin, doon sa kasa. Kung ang sasakyan mo ay Toyota, doon sa Toyota mo dadalhin. Sagot sila ang gumawa. Nakalagay doon, maker, Toyota. O di dadalhin mo sa Toyota, dahil sila ang gumawa. Kung ang sasakyan mo ay Ford, ay pupunta ka sa Ford. Diba? Sagot sila ang gumawa. Sila nakakatukoy at nakakaalam ng mechanical component ng iyong sasakyan. So, yung paggagawa mo, kapag nasira ang iyong sapatos, kanino mo dinadala? Di ba? Father, Mr. Quickie. Sa sapatero, sa gumagawa ng sapatos,
Doon mo ipapagawa. Ganun din tayo. Kaya tayo lumalapit sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang lumalang sa atin. Siyang nakakatukoy, siyang nakakaalam. Kaya, bukod sa doktor na siyang gagamot sa atin, sabagay, mga doktor, ginagamit na instrumento ng Diyos upang tayo ay mapagaling. Kaya lalapit tayo sa Diyos. Si Jesus, sa kanyang kapanahunan, ang nagbigay ng pag-asa sa taong bayan. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. May pag-asa pa. At meron tayong Diyos na aasahan. Kaya lumalapit tayo kay Jesus. Kaya nga, pagkatapos natin pumunta sa doktor, kapag pagumot ka, pakiramdam mo, kailangan pumunta kay Father. Father, ako yung magpapapray over. Yung mga may sakit, pagkagaling nila sa ospital, pupunta dito, Father, magpapa-anoint po kami. Kaya aking pupuntahan ng pare, ipe-pray over, papatungan ng kamay, at papahida ng banal na langis. At sila'y umaasa na sila ay gagaling. Nasa Diyos ang pag-asa natin. Kaya tayo lumalapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya tayo lumalapit kay Jesus. Ito ang Kanyang unang ibinibigay, yung pag-asa. Ang ikalawa ay yung pagpapagaling. Ang doktor, si Father Nelson, o kung sino mang gumagamot sa atin, ang mga ginagamit lamang na instrumento ng Diyos upang tayo ay mapagaling. Pero ang unang magpapagaling din sa atin ay walang iba kung hindi ang ating sarili. Ayaw mo magkasakit, ingatan mo ang sarili mo. Ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Pero tatandaan natin, walang magagawa ang Diyos kung hindi natin iniingatan ang ating sarili. Subukan mong manigarilyo ng manigarilyo. Ay, magkakasakit ka sa baga. Subukan mong mag-inom na mag-inom. Sinisigurado ko sa iyo, luto ang iyong atay. Ay, mga nagkakasakit, naabusado sa katawan, ay, no? Masama mang isipin, pero minsan, hindi natin mapigilan no? Parang nasasabi na natin, buti nga sa iyo. Ay, hindi ka mapagsabihan, ha? Abusado ka. Hindi mo iningatan ang iyong sarili. Ay, di magkakasakit ka nga. Pero lumalapit tayo sa Diyos kapag tayo may sakit, sapagkat alam natin na ito ang ibinibigay ng Diyos. Si Jesus ang magpapagaling sa atin. Aba, ang dami na ho ng istoryang ganyan, ha? Na gumaling without the intervention of science or medicine. Merong may bukol sa ulo, o operahan na sana, na pray over ni Father Nelson, ay, wala ang bukol gumaling, operahin na, may tumor daw sa baga, nagpa-pray over kay Father Nelson, aba, nung buksan ng mga doktor, ay gumaling. Si Father Nelson ay ginagamit na instrumento ng Diyos. Kaya nga tuwi siya magpapagaling, sabi, in Jesus' name. Ganon din sa doktor. Ang mga doktor ay ginagamit na instrumento ng Diyos. Ang kanilang karunungan at katalinuhan ay biyaya at grasya ng Diyos. Kaya sila'y tumutulong sa atin upang tayo ay mapagaling. Pero kailangan tulungan din natin ang ating sarili. Hindi mo na kinakailangan pumunta sa doktor kung ikaw ay nag-iingat. Kung panay ang kain mo ng matamis, ha? Hindi ka mapigilan. Panay ang inom mo ng matatamis. Normal. Ano magiging epekto nun? Ha?
magkakaroon ka ng asukarera sa katawan mo. Diabetes ang magiging sakit mo. Kaya wag na natin hintayin na magkasakit pa tayo. Ang katawan na bigay sa atin ng Diyos, ang ating kalusugan na bigay ng Diyos, ay ating ingatan. Pangatlo, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At ang ibinibigay na buhay ni Jesus, hindi lang yung buhay dito sa lupa. Kaya tayo buhay ngayon, sapagkat biniyayaan na tayo ng Diyos ng buhay natin. At tayo naglalakbay sa mundong ito, na naniniwala tayong pagkatapos sa Diyos ang ating punta, sapagkat may buhay na walang hanggan. Kaya nga yung ating buhay dito sa lupa ay paghahanda para sa buhay na makalangit. Gusto nating makarating sa langit. Gusto niyo po ba makarating sa langit? Taas kami na gusto makarating sa langit. Oh, meron mga hindi nagtaas, bahala kayo ha. Huwag niyo ako sisisihin. Oh, ang dami na nagtaas ang kamay. Oh, gusto niyo na mamatay? Taas ang kamay. Wala naman mga ngayon magtaas ang kamay. Ay, paano tayo makakarating sa langit kung hindi muna tayo mamamatay? Walang ibang daan patungong langit kundi ang kamatayan. Sino ang hindi takot mamatay dito? Ako nga, aaminin ko kahit pare ako, takot ako mamatay Ba, kung darating ngayon ang anghel ng Diyos at susunduin ako, ay talagang tiklop to. Sasabihin, tanungin mo muna mga yan, baka may gustong umuna. Ba't akong uunahin mo? No? Ayaw natin mamatay. Sapagat ang buong akala natin, ay ito na ang kaganapan ng buhay. Hindi po. Ang biyaya, ang unang biyaya ng Diyos sa atin dito sa lupa ay yung tayo ay mabuhay. Pero dapat ang buhay natin dito ay maging paghahanda para sa buhay sa kabila. Sapagkat ang ating patutunguhan ay ang tahanan ng Ama. Ito ang ibinibigay sa atin ni Jesus, ang buhay na walang hanggan. At ito'y wag nating tatanggihan. Kaya nga sa ating buhay, tingnan natin kung tayo ay naghahanda para doon. Kung hindi ka nag-iingat at puro ka bisyo, hindi doon ang punta mo, palagay ko. Sa katapusan ng buhay natin dito, ang ating pupuntahan ay ang tahanan ng Ama. Sa English, nagsisimula sa letter H. 10 yun. Heaven, sigurado kayo. Sapagkat yung kabila, letter H din yun, baka doon ang punta natin. Kapag malayo tayo kay Jesus, hindi tayo lumalapit sa Kanya na alam natin siyang magbibigay sa atin ng pag-asa, siya ang ating pag-asa, siyang magpapagaling sa atin, at siya lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kapag malayo tayo sa Kanya, ay hindi sa heaven ang ating punta. Baka po dun sa kabila. Ang dasal natin, gabayan tayo ng Diyos. At ang paalala sa atin ay tayo ay mag-ingat. Ang Diyos ang ating pag-asa. Iingatan tayo ng Diyos kung iingatan natin ang ating sarili. Ang buhay natin dito sa lupa ay buhay ng paghahanda. Sapagkat ang idinudulot sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Magsitayo po at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Mataimtim po nating dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Pati sakit at kamatayan ay kaya niyang gapiin. Ang ating pong dasal, Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang madala nila sa lahat ng biyaya ng Diyos na magpatatag sa kanilang pananampalataya at magpalakas ng kanilang loob sa harap ng sakit at kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sila ay maging tunay na alagad ng paghahari ng Diyos, na mabisang tutugon sa mga hirap na bumabalot sa buhay ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 virus, upang sila ay manatiling malulusog at ligtas, pagpalain para sa kanilang kabayanihan at talagang maging mga tagapagdala ng saya sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga mag-anak na Pilipino sa taong ito ng Amores Laetitia, upang lumakas ang kanilang pag-asa sa Diyos, mahanap ang lunas sa mga hirap na kanilang pinagdaraanan at makabuo ng masasaya at matatag na mag-anak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat na nakakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eukaristiya at mapalago sa ating pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin sa ating sarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Amang puspos ng lakas, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming mapagkakatiwalaan sa lahat ng kagipitan, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, upang kami ay lumago sa pananampalataya, magtamasa ng kagalingan sa aming mga karamdaman, at magtamo ng bagong buhay. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob na rito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito
sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa magitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay bunilain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo.
sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng mabuting kalusugan upang mapaglingkuran ninyo siya ng buong galak at katapatan. Amen. Nawa kayo'y maging mga kasangkapan ng kanyang pag-ibig sa pagtataguyod ng kapakanan ng iyong kapwa at pag-aliw sa mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.